Nagbabalik ang PTV Sports. Kasama natin live rito sa studio ang top performing athlete ng Philippine Para Team nitong nagdaang 13th ASEAN Para Games sa Thailand. Walang iba kundi si Angel Autumn. Good morning, Angel, and welcome to the show. Nice to see you, Angel. First of all, congratulations. Best performing, 5 golds, 1 silver. Wow. Oo, Just diba? wow, partner. Isang gold pa nga lang, hirap. Oo nga, I'm amazed with 5 gold. At siya ang isa sa mga pinakamalaking nagbigay ng kontribusyon sa 13th ASEAN Para Games. Now, pag-uusapan natin ang iyong naging kampanya sa 13th ASEAN Para Games. But before that, gusto namin mas makilala ka palalo. So, Angel, paano ka ba nagsimula sa swimming at paano mo, kumbaga, instead of ginawa mong limitasyon, ginawa mong lakas yung iyong congenital upper limb deficiency? Nag-start po ako sa swimming nung na-invite po ako sa PDAW office po namin na sumali sa Philippine National Para Games. And naka-ilang Philippine National Para Games din ako, so 2. So after nung pangalawa kong PNPG, na-invite na din po ako nila Coach Tony and Coach Brian. And una po is, hindi talaga ako into sports. Like, madalas ko silang sinasabi kasi gusto ko po is to paint or studies, ganun lang. Pero after makilala ko yung sports, parang may iba palang way si God na pwede ko pang tahakin. So ayun, nandito na ako ngayon sa sports, na swimming. And I really love it here. But was this really your first choice sa sports, yung swimming? Or meron kang iba pang tinry or gustong i-try? Honestly, may tinry pa po ako before. It was taekwondo. Taekwondo? Opo. So, yellow belt. Yellow belt lang inabot ko doon. Pero, ayun, tumigil po ako sa taekwondo kasi medyo mahirap siya for me before. Kasi elementary pa po ako noon. And parang nag-worry pa po yung parents ko kung sa safety ko kasi syempre physical yung laban. Pero ano yung nagustuhan mo naman sa swimming? Kasi sabi mo nga, hindi ka sporty, you did not expect na papasok ka sa swimming. Pero yung unang paglubog mo sa swimming pool, ano yung epekto nito sa'yo? Ano yung naramdaman mo? Honestly po, malapit po kasi kami sa dagat. So, I'm from Zambales, so puro dagat yon. And mahilig po talaga ako mag-swimming before. It's for fun lang. Pero pagdating na sa sports na swimming, parang ang laki kasi ng opportunities at saka mas madami kang pwedeng gawin pag nasa pool ka. And ayun, yung may mga nagsabi din po na katulad ni Kuya Ernie na kapag lumalangoy siya, parang wala siyang kapansanan kasi kompleto siya pagdating sa pool. Malakas pa. Yung ganon. So, ganon din po yung nararamdaman ko. And ayun, despite with my disability, kaya kong mag-perform. Kaya yun, natutuwa ako at napapamahal ko sa swimming. At mahal na mahal ka rin ang sport na yun dahil talaga namang binuhos sa'yo lahat ng medalya. Now, pag-usapan naman natin yung 13th ASEAN Para Games. Binasag mo dito sa 100-meter backstroke ang 18-year record sa iyong 1 minute 43.87 na oras. Noong 2008, ang nakapagtala niyan ay isang Thai swimmer sa 2008 Thailand Southeast Asian Games. Ang record niya was 2 minutes 33.66 seconds. That's almost a minute faster si Angel Autumn. Wow, During that record-breaking. time, ba, sa bawat final competition mo, ang iniisip mo ba maka-break ng record? Or ano ba yung nagiging mindset or game plan mo sa bawat finals game mo? Since I started competitive swimming dito sa national team, ang pinaka-motto ko talaga is to break record, to break a record, ganyan. Kasi once you break a record, podium finish na yon or gold medal na. And nung time po na yon, hindi ko talaga in-expect na makaka-break ako ng record kasi yung 100-meter backstroke, hindi po kasi siya event ng S5 ngayon. It was before po. And nung bumalik ulit, naisipan ko, what if sumali ako 100-meter backstroke? Kasi yun naman po yung main stroke po. Then, nung pagkasali ko, then after nun, nagulat ako na in-announce na na-break ko nga daw po yung record. Tapos, pag-ahon ko, nagulat ako eh. Sobrang tuwa ko po talaga nung nagawa ko pa yun. Tapos, sa laro na yun,
ang ginagawa ko po is, pray lang po lagi sa God. And also, malakas din po yung suporta ng parents ko. Kasi nandun din po sila, nanonood sila. Kaya siguro, isa na din po sila sa nag-ambag ng lakas ko. Nung time So, na yun. in short, Angel, dinededicate mo, naging inspirasyon mo yung parents mo sa Yes laban na po. yun. Pero curious ako while in a competition, kasi nag-try rin ako mag-swimming eh. Habang na-swimming, iniisip ko, hindi ako makahinga. Naubusan ako ng hininga. Yung lungs ko, yung air ko nawawala. Practice yan eh. Kasi parang ako nung bata ako, nagpa-practice ako ng maglublob. Kung gaano katagal, bibilangin mo, di ba? Oo. Pero Ganun parang ba yun? sa isang Angel Autumn, ano yung iniisip mo during the competition? During the competition, okay. So, ayun, before competition, nasa call area pa kami. So, bawal ko mausap sa coach, parang sarili mo lang iisipin mo doon, and mag-aantay ka ng mga 15 minutes pataas, ganyan. So, nung time na yon, focus lang talagang iniisip ko kung paano ko siya lalangayin, kung ano yung minamanifest ko, kung gusto ko ba ng gold, gano'n. So, yun po. And then, pagdating na sa pool, so mag-i-start na, magda-dive na, humihinga ko muna ng malalim para ma-internalize ko lahat ng gagawin ko. Then after that, pag once na makapag-dive ka na sa pool, iba na kasi yung feeling nun. Kasi nandun ka na eh, ano kayang gagawin ko? Ano kayang gagawin mo? So ayun, nung time na yun, nawawala yung kaba ko pag nasa tubig na. Kaya nung paglangoy ko po, yun, dire-diretso na din po. And syempre, you won 5 gold. Ano naman sa tingin mo ang naging puhunan mo or advantage mo sa mga ibang kalaban mo? Yung advantage ko, syempre po sa training din namin, na kahit may mga challenges sa training, nagagawa pa din po namin with our coaches, Coach Tony, Coach Brian, Coach Leo, and Coach Majoni. No? And meron din po kami mga land trainings, mga weight trainings, kung saan nagbubuhat din po kami, nagwo-walking, jogging, ganyan. And sa swimming naman po is, may mga equipments naman sila na ginagamit. And more on scientific din po sila mag-training and coaches. oo. Ngayon, very scientific nga yung approach eh. Even yung angle, di ba? Opo. Pinag-aaralan yan eh, yung pag Opo, kasi lalo na sa amin, may mga disabilities kami. So, iba't ibang techniques. Katulad po sa akin, more on legs, lip, core. Yung iba naman po, isa lang yung kamay nila. So, yun po, kailangan po talagang pag-aralan. Now, nung naipanalo mo yung iyong ikatlong gintong medalya, natanong ka sa interview, sabi mo na ayaw mo na maulit yung mga disappointments mo nung 2024 Paralympics. Ang tanong ko, ano nga ba yung mga disappointments na iyon? Ay, grabe. Paano mo binago yung approach mo ngayon? Paano mo ginawa yung disappointing experiences mo during the Paralympics? Ngayon natutuwa na lang din po kasi sinabi ko pang disappointing, pero in reality pala is thankful ako na nangyari yun. Yes. Kasi kung hindi ko napagdaanan or hindi ko man ayun nga, parang hindi ako mapupunta sa point ngayon na mas confident na ako. Tapos, mas nakakonquer ko yung mga fears ko, ganyan. Kaya ngayon, parang hindi na siya disappointing. Thankful po ako. Yes. Pwede bang malaman? Kung ano yung mga Disappointing? Okay. Honestly kasi, I was targeting podium finish kahit anong medal pa yan. Kasi yung time ko po kasi is talagang pang podium finish po. And nung even sa trainings, umaabot ako. Kasi yung podium finish yun, mga nasa 39 less. Sa trainings ko, 43, wala pa akong tech suit. Tapos wala pang proper na dive, wala pang proper na ano. Then, ayun, pagdating ko po doon, nagkasakit pa ako nung sobrang lagnat ko din. And then, ayun, parang feeling ko naapektuhan din po yung performance ko dahil din doon. And also sa mga food, parang hindi pa po sanay yung body namin. Kaya, ayun siguro yung challenges na naging disappointing for me. Pero, yun na nga, thankful pa din. Kasi yun. Tsaka umabot si Angel sa finals. Kaya, Just imagine, that's Paralympics. The best Tsaka of the partner, best. hindi biro ang makakuha ng 5 gold medal. Diba? At nakakatuwa yun. Siyempre, alam mo ba, nag-uumpisa pa lang yung 13th ASEAN Para Games, nag-root na kami sa inyo. Oo. Di ba, partner? Actually, madami ako officials na nakausap sa Paralympics. And talaga naman, ever since, nagsistart pa lang yung
career mo, talagang binibida ka na nila sa Yes. Angel Otto. Oo, you have to, subaybayan si Angel Otto. At syempre, isa ka sa mga nagbigay karangalan dito sa ating bansa. How does it feel to represent our country? And syempre, nakapag-uwi ka ng 5 gold medal. I feel really honored po talaga dahil, ayun nga, nabigyan nila ang opportunity na mag-swim dahil, ayun nga po, di ba, parang challenging talaga sa mga PWDs ipakita yung sariling galing. No? So, I'm thankful din po, no, dahil po merong swimming, no? And, ayun, so, parang sa dinami-daming atleta, ako pa yung napili at saka ako din yung yung nag-perform din. Pero sa lahat naman pong mga atleta is thankful din naman ako kasi nakapag-perform din po kaming lahat, no? So, it's a really big opportunity for us to be there, no? Para lumaban para sa ating bansa. Now, meron ka bang mga pagkakataon na na-feel mo na ang hirap ng lumaban, ang hirap ng lumangoy, pero kinailangan mong magtiwala sa iyong sarili? Ikwento mo naman sa amin, may mga pagkakataon ba sa race mo na parang sabi mo na, parang hindi ko to kakayanin eh. Pero you still push through at sabi mo hindi, kailangan kong i-trust yung sarili ko. Opo, madaming times na po yan. Honestly, kasi pag lumalaban tayo, may kaba talaga sa damdamin natin. No? Pero lagi pong ina-advise sa akin ng coach ko, si Coach Brian, na i-manifest mo lang yung gusto mong mangyari. Huwag ka mag-isip ng negative thoughts, kahit alam mong hindi may iwasan. Pero try to think sa positive side. And with thinking positive, magli-lead talaga yun sa magandang performance, great performance. Kaya ang ginagawa ko is to internalize na yung sinabi ko kanina. Tama yan eh. Meron tayong tinatawag na visualization Yes. when it comes to our athlete. One, they visualize kung ano yung mangyayari sa Gusto nila. actual competition para ma-manifest nila yung end result. Bukod pa dyan, partner, yung power of tongue. Kung anong sinasabi natin, yun ang nangyayari sa life na gusto Ganyan ang natin. beauty ng universe. Yes. At syempre, binless ka ni Lord. Oh. Diba? Kanina ko pa naririnig yun sa kanya, partner, yung tiwala and faith niya kay Lord. Kung kahapon, nabanggit ni Sir Ernie Gawila na kinukumpleto siya ng swimming, ikaw naman, ano naman ang impact ng swimming sa'yo? Paano kanya binago? Sobrang laking pagbabago po, no? Dahil like noon, mahiyain pa ako. Tapos parang hindi talaga ako hindi ko iniisip yung sarili ko. Parang pinapabayaan ko siya. Tapos parang tumataba na ako, ganon. As in, obese din po talaga kasi ako noon. And then, dahil sa swimming, nalaman ko yung mga healthy way na para alagaan ko yung sarili ko. And parang ang laking tulong din kasi nakakatulong po ako sa parents ko. Kasi noon iniisip ko lagi kung paano kaya paglaki ko, no, kung hindi ako nagsiswimming or nag-i-sport, paano kaya kung magtatrabaho ba ako or kung saan man ako mapunta or sa ibang bansa na lang ba ako. Yun yung mga naiisip ko kasi gusto kong i-pay back yung parents ko sa mga sacrifices nila, sa mga lessons na tinuturo nila sa akin. Kasi parang for me noon, parang namaliit ko po talaga yung sarili ko na parang simpleng bagay katulad ng pagbubuhat ng mga gamit sa kanila. Pag umaalis kami, parang hindi ko magawa. Or sa paglilinis man lang, ayaw nila akong paggawa ng mga kung ano-ano na hindi ko kakayanin. Like sa kamay, paghuhugas ng pinggan, gano'n. So parang sabi ko, anong purpose ko nun kung hindi ko kayang gawin sa parents ko? Paano ko kaya magagawa yun din sa ibang tao? Pero ang dami mong insecurities dati. Paano mo nilabanan ito? Siguro dahil sa pagtanda. So parang maturity na din. Sa pagtanda ko, mas naiintindihan ko na yung kalagayan ko is hindi talaga siya hintans. More likely, parang unique lang din ako. Yes, totoo yan. Oo. Uniquely special. Uniquely Yes. So, ayun, sa mga PWDs din po, we are differently able kesa sa disabled. Kasi disabled, parang wala kang magawa talaga. So, yung differently able. So, ayun po, parang napakalaki talagang ambag ng swimming and sports sa akin. So,
sa mga PWDs na mga gusto pang maka-experience or ma-explore pa yung sarili nila. Maganda talaga po yung sports. Now, sa bawat competition mo, talagang humahakot ka ng medalya. Now, you've set 2 records. Ano yung next step para sa isang Angel Autumn? Lalong-lalo na malapit na ang Asian Para Games at Yes, ang ating Paralympics. Yun, hindi ko din in-expect na mabilis na yung panahon. So, yan nga, this year, hopefully may events na ako. Kasi before sa Asian Games, wala po kasi akong events. Wala yung 50 backstroke and 50 fly. So, sana, hopefully this Asian Games is may events na din ako and makapag-perform din po ako doon. And sa Paralympics, yun po din yung tinatarget namin dahil nga malapit na din po yung time natin. No? So, ayun, hopefully, mas maganda ang performance ko this Asian Games and sa Paralympics. Ilan qualifying events for the Paralympics? Sa ngayon, 2 na po kasi yung qualified ko sa Paralympics. So, hopefully, madagdagan pa or hopefully, sa 2 events na yun is may masungkit tayo. Yes, Oh. for sure. I-manifest natin. Manifest. Yes. Ako, finally, ano ba yung message mo sa mga taong may disability na gusto rin sumubok ng kanilang kapalaran sa parasports? Sa mga people with disability, no, ipakita nyo lang kung ano yung kaya nyo gawin. No? So kung ano man yung gusto nyo, kung gusto nyo mag-drawing, gusto nyo mag-makeup, gusto nyo mag-swimming, lahat ng sports, ipakita nyo lang dahil yung sports open yan para sa lahat. Walang disability dyan, walang hindi kayang gawin dahil yun, open sila sa lahat. And lagi kayong magtiwala sa sarili niyo dahil ako mismo nakakaranas ako ng mga insecurities, ng mga pagkatakot, at saka madami akong naranasan na challenges, pagkatalo, pagkapanalo, no? So, dapat pagkatiwalaan niyo yung sarili niyo and also panghawakan niyo yung salita ng Diyos dahil kahit anong tanong mo na mahirap man or alam mong parang walang sagot, ang Diyos lang din ang makakapagsagot dito, no? So, ayun, always be thankful din and be grateful sa kung anong meron kayo ngayon, no? So, kung kahit anong disability man yan and lalo na kahit sa paggising man lang sa umaga. Be thankful. Ayun. Totoo yan. Every day is a blessing. Yes. Every time na gumigising tayo is always a blessing. And I'm just so inspired kay Angel Autumn. Napaka-eloquent niya magsalita. And totoo yung Napaka-inspired. sinabi niya kanina, partner, nag-mature ka na rin talaga. Grabe. With Ang that, mature niya sinabi. maraming salamat, Angel Salamat po. Autumn. At talagang na-inspired at gumanda lalo ang aming umaga. Totoo yan. Kanina pa nga lang nung nakita ko siya, naka-big smile na agad. Oo Sobrang Parang nag-high positive. siya agad. Yes. Very, nakakahawa ang kanyang positivity. Correct. And keep spreading it para mas marami pang ma-inspire. Thank you po. Thank you Maraming so salamat po. much.